Amen. Isang mapagpalang hapon nga po sa ating lahat, sa mga nakikinig dyan. Isang isang malaking blessing ito para sa akin at sa amin na kami nagsasalita dito sa Bombo Radio. Nais ko lamang batiin ang aking mga kaibigan ng belated Happy New Year sa ating lahat, sa mga hindi ko pa nabati dyan. Mga best friend ko dyan. Sila, alam nyo na kung sino kayo. Ako nga pala ay dati nag-testimony na ako dito dati ng patungkol sa aking buhay kabataan, sa temptation. Ngayon, medyo ang aking isi-share sa inyo ay connected pa rin sa dati. Kung napakinggan nyo ako dati, maintindihan nyo pa po na mas lalo. How to resist temptation. Sabay-sabay po nating basahin sa 1 Corinthians 6:19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo ng nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen. Gusto ko lang i-example sa inyo how to resist temptation. Paano natin iiwasan or paano natin i-reject sa buhay natin. Ang temptation po, mga kapatid, nandyan lang yan, lumilipad-lipad lang yan. Minsan nasa likod natin yan, nasa harap, nasa gilid, gano'n. Hindi natin alam, yung mga nakakasama nating kaibigan, yan na yung temptation natin. Ngayon, simulan natin sa studies. Diba po? Ako, aminin ko po mga kapatid, naranasan ko po yan, ang pangungopya. Temptation po yan, isang kasalanan din po yan. Kunwari, nakita mo yung test paper ng klase mo, may isang item ka lang na hindi mo alam, pero nangopya ka. Sabi mo sa isip mo, ay, isa lang naman, siguro maliit lang yung kasalanan ko. Hindi, mga kapatid, pareho lang yan. Parang pag nanakaw din yan, mga kapatid. Pag magnakaw ka na ng 1,000,000, kaysa yung piso lang ang nakawin mo, pareho lang yun, kapatid. Parehong kasalanan pa rin yun. Parang sa pangungopya lang. Dapat nangopya ka na ng buong test nyo, kaysa yung isang item lang yung kinopya mo. Pero mali, kapatid, kasalanan yun, mga kapatid. Sa computer, ito po, mga kapatid, aminado rin po ako dito. Minsan, hindi ako nakakapagbasa ng Bible dahil sa computer. Temptation din yan, na lagi natin sinasabi, magbabasa ako mamaya, after nitong paglalaro ko. Mali pala yun, kapatid. Kung magpupuyat tayo sa mga ganyan, sa mga computer, iPad, tablet na yan, ganyan, dapat unahin na natin yung mga gawain para kay Lord, mga pagbabasa, mga pag-pray. Unahin na natin bago yung mga computer na yan. At kung maaari, iwasan natin ang mapunta sa ibang site sa computer, dahil dyan nagmumula ang kasalanan. At example ko rin po ang temptation sa adultery. Yan. Hindi naman po nating, marami po sa atin ang nakagawa na ng pagkakasalang ganito. Lalo na sa mga kamag-anak. Nako, mga kapatid, kung kayo po parang word na nilalandi, layuan nyo na, mga kapatid. Sa mga kalalakihan dyan, na katulad ko, alam ko feeling nyo, mga kapatid. Layuan na natin yung mga ganyan, dahil maghintay lang tayo, magkakaroon din tayo ng asawa natin. Pare-pareho lang na babae ang mga yan. At sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, mga kapatid, ako hindi ko pa na-try ang mga yan. Minsan, meron dumating sa point ko,
Na parang, ano kayang lasa niyan, ganyan. Ano kayang sa pakiramdam, ganun. Pero never kong natry yan. Although pumapasok sa isip ko na, parang gusto ko i-try parang gusto ko i-try, ganun. Alam ko, ganun din ang iniisip nyo. Kayong mga hindi pa nakasubok niyan, mga makatikim ng sigarilyo tsaka ng alak, naku, wag na kayong titikim, mga kapatid. Pare-pareho tayo, di pa ako nakatikim. At yung mga nakatikim na dyan, tigilan nyo na yan, mga kapatid. Hindi yan nakakabuti sa ating kalusugan. At ganoon din sa yung kunwari, mga kapatid, no? Crush mo, crush ka rin niya. Siyempre, ang gagawin mo ngayon, mga kapatid, parang, siyempre, ang lakas na ng loob mo kasi crush ka rin ng crush mo eh. No? Tapos parang iti-take for granted mo na siya. Ganun. Mga kapatid, kasalanan yun. Kailangan damaan tayo sa mga proseso, ganyan. Huwag natin daanin sa puro text lang, ganun. At bago ako magtapos, mga kapatid, paano natin maiiwasan itong mga to? Buklatin natin ang ating mga Bible sa Luke 22 verse 40. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ayun, mga kapatid, sabi nga sa Bible mismo, para hindi tayo matukso ng mga yan, manalangin tayo gabi-gabi, tuwing umaga. Nako, mga kapatid, pagka meron yung time na andyan yung tukso, sila ang kusang lalayo sa atin, mga kapatid. Alam po natin yan na pag tayo nananalangin, tinutupad ng Lord yan. At ayaw naman ni Lord na tayo nagkakasala. Nasa sa atin na yun kung gagawin natin o hindi. Kung ayaw natin gawin, tayo manalangin ng manalangin. Patuloy tayong manalangin. Huwag tayong titigil sa pagpe-pray. At ipag-pray na rin natin ng mga kaibigan natin na lumayo sa mga yan. Yung mga nakikita nating mga kaibigan na ginagawa tong mga bagay na to, ipag-pray natin siya at kausapin natin nalayuan niya yung mga bagay na yan. At mga kapatid, ito lang po ang aking may babahagi sa inyo ngayon at magandang hapon sa ating lahat.